Ano ba ang may itatay namin sa inyo, Simon? Kayo ni Padre magbabayad ng pangkagawang gawa. Kailangan magkapaitan. Ang kapaitan taglay ay hindi tulad ng mga pinigante. Kung kayo papayag na lamang kung bayaran kayo ng pangkog. Pinabagay, laban sa aming brillante. Sa kabila, si Kapitan General at isang padre ay nag-uusap at may biglang sumulpot. Aking General, narito na ang anak na babae ni Cabezang Talos. Nagmamakaawa na palayain ng kanyang ingkong na dinatid. Maaari bang manangalan ng pag-ibig muna? Ikatlong araw na siyang pabalik-balik. Kawawang bata. Pasulatin siya sa utos ng isang tenyente ng Guardia Civil upang palayain ang mataan. Ang paghahanda ni Placido na tumigil sa pag-aaral ay palaisipan sa kanyang mga kababayang taga-tanunan. Siya ang pinakamatalino sa kilalang paaralan ni Padre Valerio, roon kung kaya't pinaturit siyang pilibustero. Nagkaan ka ba ng mabuti kanilante? Ganoon, ikaw. Pagtawid sa tulay ng Masaya Espanya. masaya. Sinanyayaan ako ni Padre Camora na magbakasyon sa kanilang bayan. Nakakilala kami ng isang mangmang. Katukanatan ni Basilio. Nang sila'y nasa universidad at naghihintay sa mga profesor, isang karuhay ang huminto na naging sanhi ng kanilang bulong-bulungan ng mga bata. Magandang hapon. At nag-usap sila tungkol sa kanilang bayan. Habang naghihintay si Placido sa kanyang susunod na klase, biglang tinawag siya ng isang estudyante upang lumagda sa isang papel. Napakahaba. Hindi mo ba nakikita? Mamaya na, ibig ko muna magbasa. At bumalik na nga si Placido sa kanyang klase. Isang binatang mataba ang naghikab at nag-inat at nakita siya ng propesor. At dumating na nga si Placido. At napansin ni Padre Milion si Juanito na isa sa kanyang kinagigiliwan sa klase. Sige, Juanito, sagutin mo ang tanong ko. Ang nasa ng buhay sa kababae sa karaparang hindi. Aray, napakahayop mo. Ikaw, hindi kita tinatanong. Ngunit iligtas mo ang sarili sa iyo. Ano ang iyong pangalan? Placido po. Nasino ka na, ha? Mas mabuting tawag sa iyo ay Placido mo. Kaya tamang-tamang na hindi mo araw ang lumiban sa klase. Unang na lamang ay natatanggal ka na sa talaan. 15? Hindi pa ako lumiliban sa klase ng higit na 4. Kung ikalima nga ang iyong ilan, ilan ang makalimang bitaw? 25. Tama. Go! Ngunit Padre, hindi ko po maisip kung paano ang wala sa klase ay nakapag-ulan sa leksyon. Pilosopo, hindi na pumapasok sa klase, hindi pa marunong ng leksyon. Tama na Padre. Hindi ko na matitiis ang ngayong klase. At tuluyan namang umalis si Placido. Kasalukuyan na nagpupulong sa bahay ni Makaraig ang mga estudyanteng Sinisagani, Sandoval, Juanito Pelaez at iba pang estudyante. Paksa ng kanilang pagpupulong ang tungkol sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Ano bang tuloy gagawin sa gabi? Nakasira sa karangalan ng universidad. Makakasira. Daan-daan mga ginoo. Hindi ako makaprivate at alam niyo ang simulang makabago. Oh, aso na magulay. Ngunit samantala,
Wala kaming nalalaman na masama. At nagsipalakpakan sila sa mga sinabi ng isang estudyante. Mabuhay si Sandoval! Mabuhay! Mabuhay si Sandoval! Mabuhay! At dumating na nga si Makaray. Magsaya tayo kaibigan. Tagumpay! Nangailangan ng grupo ang pagkiling ni Don Custodio. Dalawang paraan ang kanilang sanalang-alang upang pumanig sa kanila si Don Custodio. Si Ginoong Pasta, isang manananggol, at si Pepay ay isang mananayaw at matalik na kaibigan ni Don Custodio. Sumangayon ng lahat sa inumunungkahi ni Sagani na siya munang pupunta at kakausap kay Ginoong Pasta upang maging marangal ang paraan. Si Ginoong Pasta ay isang bantog at manananggol sa Maynila. Masamang simula yan. Masamang palagay. Napagkikilala ang mga bata pa kayo. Parang wala pa kayo alam sa mga bagay-bagay na nakapagpapabago. Unawaan ko ang ibig kong sabihin. Ang pamalahan ng kolonyal ay pulos at gusto. Nang si Sagani ay akmang tatayo na para malis pero... mas mabuti pang pabahay na ninyo sa kamay ng pamahalaan ang bagay na iyan. Ang bilin ng aking amay, alalahanin ko ang iba, gaya ng pag-aalala ko sa sarili ko. Ngunit, ang ibang nagtuturo, naabot ba ang iyong ginaabot? Pwes, anong kailangan sa Jito? Inyo Simon, akin logi akin maksak. Ano? Nalugi naman kayo't bumagsak ko Ruga? Tinuloy nila ang nag-usap at dinaya ni Kuya Ruga si Simon sa pribadong lugar. At may nalaman na masama si Simon at siya ay sobrang galit na galit. Putris, nakakailangan pa naman ako ng salapi. At inakalang babayaran niyo ako. At sinubukan na maging mahinahon ni Simon pero Huwag po kayo matakot. Hindi po kayo mananagot. Kung hindi niyo magagawa, ako na lang po ang lalapit. at tuluyan namang umalis si Simon. Uy, ang ganda-ganda. Yun pala yung nobyo niyang nakakairita. Go! Narito na si Padre Camora. Ano, sino naman ang kamukha ng larawang ito, Pesa? Nasaan si Simon? Dapat bilhin niyang larawan na ito. Otris, napakakuripot ng Amerikanong yan. Habang sila ay nag-uusap, may biglang sumulpot na lalaki at sinabi, makikilala niyo pawang kadayahan lamang na salamin sa ulong iyan na binagyayabang ni Mr. Leeds. Pero mo, sige. Pakilala mo sa narito kung sino ka. Kayo ba'y nasisiyahan? Pwede naman tayo magsimula. Madali na! Nakapagabagal naman tong tao na to. Kung gayon, atin lang simulan. Mga Ginoo, minsan na kayo dumalo sa piramid ni Khufu. Ikaapat na libin ng Panginoon.
nakaamoy ng 4,000 na taon. Bro, ang kahon na ito ay naglalaman na sandakon na abo at kaputol na papiro. Pangkita at panggunaw, pambuhay at pamatay. Tignan niyo ako. Sa isang salita, bubuhayin ko ang sandakon na abo. Ano mo, sabihin? Pag-ilan mo sa ito, kung sino ka? Ipangako ko sa iyo, Ama, na aanggain kita. Ginawa ko ang lahat. Pinag-aral kita. Ano na ang sasabihin ng iyong Ama? Ano ang mapapala ko sa pagiging abogado? Tatuwagin ka pilibustero at papabitay ka? Magtiis at magpakumbaba ka? Maraming pagtitiis ang aking sinapit, inang. Magpapatulong ako sa prokurador upang mapawing pagkagalit ng mga Dominikano sa iyo. Ano? Marami akong muling hakbang na mararanasan bago ako makakabalik sa universidad. Tuloy nang umalis si Placido dahil hindi siya nasihan sa sinabi ng kanyang ina. At sa gabi, si Placido ay pumunta sa perya at namataan ni Placido si Simon at kinausap niya ito. Paumanhin ko, Ginoo. Saan po patungo sa Hong Kong? At bakit? Nang hindi sumagot si Placido, pinarapan ni Simon na isama sa kalye kay Iris ang binata. Nang nakarating na nga sila sa kalye, pumunta sila sa isang bahay at kumatok. Nariyan na ba ang pulburo? Nasa mga sako, ihintay ko na lang ang mga bumbong. At mga bumba? Nakahanda na po ang lahat. Buti, Maestro. Pumunta ka ngayon at tayo pag-usap kay Teniente at Kabu. Bakit po, Ginoo? Mayroon bang mangyayari? Hindi, kung kailangan ng mga rapal. At hinatid na nga ni Placido sa kanyang bahay si Simon pagkatapos walang imik at magulo ang isip na nilakad ang eskolta. Ang studio ay nabibilang sa mga libunan sa Maynila. Sinasabing siya ay walang kapaguran, bantog, maingat, masipag, palaisip, matalino, mapapuri, mayaman at iba pa. Batang-bata pa siya ay dumating sa Maynila. Nakapag-asawa siya ng isang magandang mestiza na bibilang sa isang angkang mayamang sa syudad. Sa pamamagitan ng salapi ng kanyang asaway, nagsikap siyang mangalakal at tumanggap ng anumang paggawa ng pamahalaan at mga ayuntamiento kaya't nailuklok siya sa iba't ibang pwesto sa gobyerno.